Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng DZRH News. Ipinabatid ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na bilang pinuno ng ahensya, dala na niya ang responsibilidad ng NBI at ang mandato ng sambayanang Pilipino. Ayon sa kanya, hindi dapat umiral ang emosyon sa mga investigasyon kundi ang maayos na proseso. Aniya, ang mga hakbang ng NBI ay dapat nakabatay sa ebidensya at batas at hindi sa mga naririnig na pahayag lamang. Kaugnay ito ng kumalat na audio ng kanyang pagtatalo kay Mel Sabio. Viral na yan, yung nagmumura siya. PI mo! PI mo! Gugurgurin kita! Grabe, nakakatakot. Ito ang kanyang pahayag. Noong nangyari iyon, iba ang sitwasyon ko. Ano bang sitwasyon niya noon? Hindi ko alam anong year. But ngayon, iba na. I carry the weight of the National Bureau of Investigation. I carry the mandate of the Filipino people. Wow! Anong ibig sabihin ng mandate? I don't know sa inyo Ang mandato, ang pagkakaalam ko, ang mga may mandate, yung mga binutuhan ng mga tao. Tama ba ko? Kaya nga, example, First Lady. Sinasabi nila, the First Lady has no mandate from the Filipino people. Bakit? O hindi siya binutuhan ng taong bayan. Sino ang may mandate? Ang Pangulong Marcos Jr. Hindi porket inappoint ka ng Pangulong Marcos Jr. bilang NBI Director ay may mandate ka na sa mga tao. I'm sorry, opinion ko lang yun. May mandato daw siya sa mga tao. So, ano ba ito? Si General De Leon, sabi niya, naglalabasan ng mga video or audio tungkol kay NBI Director. Baka pwedeng i-analyze din o pag-aralan ng Behavioral Science Department ng NBI at pag-aralan din nila ang mental o emotional state ng kanilang director. Kasi itong NBI Director na akala mo napaka mabait, stable ang pag-ano, pino-question niya, pinag-aralan nila yung mental state, mental behavior ni BP Sara. Nung nagalit si BP Sara, nung iniipit o kinulong ang kanyang Chief of Staff sa Attorney Laika, kaya nagalit si BP. Delikado daw. Ay ngayon, lumabas ang back to you, Mr. Chair. Lumabas ngayon yung audio recording kay Mel Sabio. Nakakapangilabot PI! Meron pa isang video na napanood ko. Senate hearing naman. Nagtatalo sila ni Senator Pacquiao sa Senate hearing nung senador pa si Pacquiao. Kasi may binitawang salita itong si Attorney Melvin Matibag, nasa Duterte na kampo pa siya noon na this is a political hearing o so and so. Nako, galit si Pacquiao. Sabi niya, parang bastos ka, wala kang pinag-aralan. Ganon. Lalo na si Senator Gatchalian. Mabait yan si Senator Win. Sabi niya, you don't have the right to show this thing in my committee hearing. I do not recognize you anymore. You out of order. Lumalis ka. Anong ibig sabihin yun? Senate hearing yun. So I don't know kung ano ang pag-uugali mo, mahirap baguhin ang pag-uugali. Hindi porket na-assign ka na
sa isang agency ay magbabago ng ugali mo. It's very hard to unlearn. Ako, patunayan ko yan. Yung mga bad habits ko, ang hirap tanggalin. Kailang, isa lang ang paraan para matanggal natin yung mga, magbago po tayo ng buhay. Ang experience ko lang ito nung na-realize ko how sinful I was. Nung isinorender ko ang buhay ko sa Panginoong Hesus. Yun. And I let God or the Holy Spirit to change me. Surrender ako. Bahala ka na, Panginoon, sa buhay ko. Ayun. Gumalaw ang Panginoon sa buhay ko at nagkaroon ako ng pagbabago sa buhay. Kaya, yun po ang imensahe ko na lang sa inyo, mga kaibigan. Kaya lahat man tayo may kakulangan, may defect sa ating mga karakter. Lahat tayo makasalanan. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago, ipaubaya natin sa Diyos, isurrender natin. Yung sinasabi ko palagi na gospel, magandang balita ng Panginoong Hesus. ABC. A, accept that you are a sinner. B, believe, maniwala ka na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And C is commit or surrender your lives to the Lordship of Jesus Christ. Merong 2 Corinthians 5:17 ba yun? If you are in Christ, you are a new creation. The old has gone, the new has come. Well, ang akin is hindi outright na nabago ang buhay ko. Unti-unti. Gradual. So, yung mga ganyan, PI, ay ganyan din ako nung una. Madaling magalit. Hindi ko makontrol ang emosyon ko. But sa ngayon is, meron na akong control sa emosyon. Kasi nga, yung fruits of the Spirit, love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, and self-control. Buo ngayon ng Espiritu para makontrol natin ang anger, kung ano pa man yan, kasalanan, self-control from the Holy Spirit. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko diri sa gipatindog nga balay sa natabangan na Mugyero. So muna ni ang iyang pag-aatopan karon. O karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Tiyo. Kopya kayo. Puro yun ako. Og karon managid sa pag-atop ang gitabang nga yero. Makita yun nato nga maayo na gyud kay natopan na ang gipatindog nga balay. Intag tanan. Salamat kay sa Ginoo kay tagaan mig sinog langsang. Og salamat po kayo kay dako na kadigtabang sa mua. Nga pamilyado nako. Uy.
So kuan ka nang asa man ka karon ka puyo? Nako diri sa akong ugangan. Nakig-ipon lang kag balay. Oo, so karon pagid ka nakabalay. Oo. Kay mo na ko diri baga puyo na po ko diri sa akong bago nga balay. Mm. So bago pagyud ka. So pila na ka tuig nga nakig-ipon ka sa imong ugangan? Dugay-dugay mga bulan na po kay balik-balik ba ko diri. So ga wa na gyud dugay-dugay na gyud. Oo. Oo, so salamat kaayo. Salamat